Hello, Cancer. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Excuse me. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading para sa sign ng Cancer. Kunin nyo lang po kung ano nakarelate kayo, tapos nyo hindi. By the way, ito para sa buwan ng May. Tapos nyo hindi, kung hindi kung hindi nyo nakarelate, okay lang yan. Maaaring nga mensahe sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako may dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Maaaring sa deck na ito. Ganda ng deck na yan. Lahat to actually. Or sa oracle card. Kung nasa YouTube kayo, lilink ko sa baba yung links to the decks used. Kasi maganda ang tarot cards kahit hindi ka certified tarot reader for journaling. Kung nag-journal kayo, maganda siya to tap into your subconscious or your intuition nyo, yung kutob. Kung hindi nyo alam, when it speaks, magandang tool to for journaling. Sa oracle card naman, you don't have to be a certified tarot reader. Pwedeng-pwede kahit kanino. So, there. Anyway, strength, ang ganda nito. Pwedeng cancer ay may pinagdadaanan na malupit ngayon, pero you know how to control your emotions. You're the master of your emotions. You are channeling that strength, inner strength, para mapagtagumpayan kung ano man yung challenges na nadaanan mo. Unang pumasok sa isip ko, divorce. Well, walang divorce sa Pilipinas, pero kung nasa ibang bansa ka, pwedeng yun, yung mga viewers ko na nasa ibang bansa, pwedeng yun ang pinagdadaanan nyo. Sa Pilipinas naman puwedeng, pagtatalo sa buhay mag-asawa. Puwede din naman na kung career-related ito, puwedeng, in the most recent past may pinagdaanan kayo na failure o bagay na hindi maganda at china-channel niyo yung lakas ng loob para mapagtagumpayan ito, which is very nice. Don't have to be happy all the time kasi lahat naman ng tao ay may pinagdadaanan na hindi maganda. May challenges tayong pinagdadaanan at iyon ay nagpapalakas sa atin. At ikaw, Cancer, mukhang may strong recognition ka of that challenge na binigay ni God para ikaw ay lumakas pa yung character mo. Parang test of character eh. So, may recognition na pagtagumpayan yon. That could also be na yung iba sa inyo pwedeng suffering from addiction. So, parang nilalabanan nyo yon at ginagawa nyo ng paraan para matame ang inyong inner beast. Oh, kasi sabi ko lang kanina ng kutob, use tarot decks para mag-tune in sa inyong kutob kasi mukhang maraming sinasabi sa iyo yung kutob mo at ikaw ay ayaw mong gawin. Pwedeng you are in the journey towards parang traversing a new path. Ewan ko, pwedeng yung iba sa inyo, single na, dating in a relationship, pero papunta na sa singlehood. At kayo ay parang wala nang pakialam sa mga bagay-bagay. Pwedeng may major away with the partner o kung sa trabaho, may major away, may major failure, na layoff, na reject, natanggal sa trabaho, nagsisimula ng panibago, ikaw ay bibigyan ng parang magkoconnect sa'yo yung kasi ang intuition, 'di ba, yan ang inner compass natin, inner wisdom. Magko-connect yan ng way natin para mag-connect sa spirit guides natin o kaya mag-connect sa higher beings, kay God, ganyan. Magko-connect sa'yo si God pero hindi mo pakikinggan. Ewan ko, irritable pa yata si Cancer ngayon. Pwede yung iba sa inyo ay parang walang pakialam. Bahala ka dyan. I couldn't care less. Ganyan ang ano ni Cancer. Magfe-fail ang plano, may sisimulang bago pero hindi siya according to plan. Missed opportunity. May pangamba pa sa pag-take ng leap of faith. Natatakot pa na magsimula muli. Ayoko munang umalis kasi wala akong katulong sa kasama sa bahay, katulong sa mga pag-aalaga ng bata. So, might as well tiyagain ko na lang tong taong to. O, ayan. Hindi nyo kinig sa kutob nyo, ayan, may divine intervention.
Si universe ang gagawa ng paraan para wasakin ng lahat dahil ayaw mong umalis. Matigas ang ulo mo, ayaw mong umalis, ayaw mong i-express kung anong pinagdadaanan mo, ayaw mong sabihin dun sa partner mo na hindi ka na masaya. So parang ikaw magsusungit ka na lang, magtataray ka na lang, o kaya magbabalibag ka, magdadabog ka para lang yun yung way mo to express kung ano kung ano ang nararamdaman mo. Magbabato ng mga masasakit na salita, parang bahala ka dyan. Wala akong pakialam. Pwede din naman na front lang ni Cancer yun. At siya ay trying to um, parang surround herself or himself. Parang gusto niyang protektahan lang yung sarili niya. Cancer may come off as walang pakialam, pero pinoprotektahan niya lang yung sarili niya. Nagbibuild siya ng fortress, nagbibuild siya ng wall kasi nasaktan na siya dati at ayaw niya masaktan uli. So, kung sa single ka, maaring single si Cancer, natatakot siya na mag-explore o umoo. Kung ikaw ay cross-watcher at nanliligaw sa Cancer, pwedeng yung Cancer na kausap mo, hindi mo maintindihan. Hindi mo maintindihan kung ano ang gusto niya sabihin o kaya hindi mo maintindihan kung ano ba talaga ang lagay o kaya score mo sa kanya. Hindi niya ini-express yon while may willingness na siya. Hindi niya ma-express yun kasi ewan ko, may takot pa siya, may walls pa siya na andyan. Queen of Tinan mo, Queen of Swords pa. This is the energy of somebody who is very detached. Ang lagi kong sinasabi dito, cold-hearted bitch. Cold-hearted bitch, parang nagtataray. Nagtataray siya, very honest with herself. So, Cancer, be honest with yourself kung ikaw ay nagbi-build ng walls around you. Ano yung mga bagay na hindi mo pa kayang aminin sa ngayon? Ano yung mga bagay na hindi tinatago mo o kaya naman ay dinadaan mo sa masasakit na salita pero ang totoo, pinoprotektahan mo lang ang iyong sarili. Parang pinupush away mo yung tao. Meron kang taong pinupush away. Pero underneath that is this busit, takot, o kaya naman ay pwede din naman na takot pero ma-overcome mo siya eh. Kasi tingin mo, ang core energy mo nga ay strength. Strength ang core energy ni Cancer. So kahit pa mukha siya nakakainis kasi detached siya, hindi siya nag-express ng maayos or the way that you want to. I feel that si Cancer ay, gagawin niya kung ano yung trip niya. Gagawin niya kung ano yung trip niya and magsisimula siya muli. Kung ikaw yung binrek ni Cancer mo in the most recent past, makaka-move on si Cancer. Bad news man yun. Ewan kung bad news yun or good news, pero makaka-move on siya. Meron siyang pinoprotektahan eh. Feeling ko yung puso niya. Kaya utak pa yung ginagamit niya sa ngayon. Kahit pa tinitry niya kontrolin eh. Kahit pa nasasaktan or kahit pa in love na si Cancer. Kung alam mo, niligawan mo si Cancer. Kung cross-watcher ka ha. She is trying to put up a face na parang hindi siya affected o kaya hindi siya hindi siya nasasaktan. It's time to be honest with yourself, Cancer. Yan yun. Ano yung fears na yon? Ano yung ayaw mong alisan? O kaya ano yung sisimulan mong panibago? Is this a rebound? Meron pa bang unfinished business? Meron pang hindi masimulan na bago kasi may pangamba pa? Meron bang hindi masimulan na bago kasi galit ka pa? Uh, ano yung kinakailangan mong gawin o kaya binubulong sa'yo ng kutob mo na kailangan mo ng isarado sa buhay mo, kailangan mong lakasan ng loob mo para makapag-move on o lakasan ng loob mo para maging tapat sa sarili. Ano pa yung hindi mo inaamin sa sarili mo? Ano pa yung sinasabi sa'yo ng kutob mo na kinakailangan mong gawin? Kasi hanggat hindi mo siya ginagawa or hanggat di ka nakikinig sa kutob mo, si universe ang gagawa ng dahilan para tapusin na once and for all para gumawa ng paraan. Pwede kasi na
ayaw mo na dun sa tao, hindi mo na mahal yung tao, pero tina-try mo lang na makisama o puwede din naman na, meron kang, ah, tina um, tinanggap na tao sa buhay mo, kahit hindi mo siya gusto sa buhay mo ay pinapasok mo sa buhay mo kasi ay magmukhang tanga na, ah, you have never been in a relationship, puwedeng gano'n. Pero ingat ka na yung akala mong soulmate mo o akala mong tao na parang ka-level mo ay siya pala ang magdadala sa'yo ng sama ng loob. Puwede din naman na feeling mo yung biological clock mo mag-e-expire na or matatapos na and so you will jump into a relationship. Puwede din naman na magpapaanak ka kung babae, papaanak ka para lang magbigyan ka na ng baby pero ang totoo hindi mo naman mahal yung tao, yung gano'n. So in what aspects, in which aspect of your life you are not being honest about? Actually maganda 'to, soulmate, pero ang clarifier niya Ten of Swords, oh. So, ewan ko makipagbalikan ka sa ex mo kasi nga hindi mo kaya na single ka, ah, o kaya naman ay, kukumbinsihin mo yung sarili mo kumbinsihin mo yung sarili mo na you are in a soulmate relationship pero wala naman ibang ginawa yung tao na yun kundi saktan ka. O kaya kumbinsihin mo yung sarili mo na go into a relationship kasi mayaman yung tao, matalino yung tao, siya yung somebody that you admire, whom you admire, pero wala ka namang hindi ka naman talaga attracted sa kanya. Alam mo yun? So, there's something that Cancer will start, pero may tinatago pa si Cancer na hindi pa siya ganun ka fully honest sa sarili niya. Pwedeng mag-jump into a new relationship pero hindi pa pala niya nare-resolve yung dati, yung dating pain niya, hindi pa niya nare-resolve yung sakit na nararamdaman niya and she's trying to push away people. Tinatry mo i-push away yung mga tao kasi um, gusto mo magmukhang walang pakialam doon sa ex mo, puwedeng gano'n. Actually, puwede din naman na sadyang wala lang talagang pakialam si Cancer. Wala ka lang pakialam pero something is bothering you right now and pero maganda naman do'n, strength you will channel this strength. So whatever parang kahit pa nagfe-fake it till you make it ka, magtatagumpay ka. You will make it. 'Yun yung nakikita ko, you will make it. So, 'yun. May sampal si universe na padating. At yung sampal na yun mangyayari siya dahil ayaw mo makinig sa kutob mo. I don't know, yung kutob mo sinasabi ba sa'yo na makipaghiwalay na pero tinatry mo pa rin i-sustain yung relationship kasi ayaw mong mabakante. Hmm? Uy, bring on the haggitude. Mapaaway ka ba or nasa away ka? Pwede din kasi na si Cancer ay parang hindi ko nakita yung oppression dito, pero puwedeng binubully o kaya pinagtitripan ng mga office mates o kaya naman maraming mga tao, external forces na nanggugulo sa buhay mo, Cancer. Um, in that case, itong Queen of Swords might be helpful kasi baka ma-absorb mo lang kung maraming negatibo sa paligid mo, maganda din na mag-detach ka para hindi umiikot yung hindi ka isip ng isip dun sa mga bagay na hindi mo naman kailangan investan ng energy. So, kung ikaw naman ay nahihiya na i-express ang sarili mo, alam mo yun, hindi ka tahitahimik ka, hindi ka nagsasalita, nagde-detach ka, pero ang totoo, gusto mo ng sigawan yung boss mo, o kaya gusto mo ng sigawan yung partner mo, gusto mo ng mag-resign, gusto mo ng umalis. Hindi mo magawa kasi parang you're trying to keep it together and you're trying to be professional. Pero ang totoo, hindi ka naman okay lang sa'yo maging stuck sa
no growth kasi puwedeng, at the moment may pangamba ka na hindi ka makahanap ng bagong work o kaya hindi ka makahanap ng bagong relasyon. Pero actually yung Bring on the Haggitude, yung oracle advice na yan, parang somehow related yan dito. Kasi if there's something that you'd you are fearful about, you are fearful to start, now is the right time para lakasan mo yung loob mo na gawin kung ano yung pinaplano mo, kung ano yung dapat mong gawin. Kasi baka sumabog ka na lang at ayan o, parang alam mo yung crime of passion. Crime of passion na lang yung gagawin kasi nga hindi niya na-express ng maayos yung saloobin niya. So, you have to be honest with yourself. Ano yung kailangan mong i-express? Ano yung gusto mo i-express? Ano yung bumabagabag sa utak mo na kinakailangan mo ng iwaksi o tanggalin ngayon? So, babasahin ko yung Bring on the Haggitude, advice ni Universe sa'yo. Para lang snippets or parang pahaging sa kung paano sinulat itong yung guidebook nito. Okay, bring on the Haggitude. Attitude. Bring on the Haggitude. Baba Yaga is the OG witch badass from fairy tales. She's seeking your attention right now. She's ancient, powerful, and full of Haggitude. An attitude of do no harm but take no bullshit. Ito yan actually. Do no harm, take no shit. Women of a certain age have seen and lived too much to put up with toxic people pleasing, conformity, compliance, or soul sucking compromise. Their spine has been forged with the steel of experience. They trust their intuition. Yan ang kulang sa'yo. Trust their intuition more than they trust your facts, and they're certainly not going to play nice to get ahead. It's time to dish up your inner hag. Let yourself be the powerhouse you are without dissembling, diluting, or dumbing down or playing small. It's time to play big, Cancer. Perhaps you are parang dimming your light just to fit in. Pero, one, makinig ka doon sa kutob mo, pero, mag-ingat ka din na, um, you are all out there and nakakapanakit ka na sa ibang tao. Alam mo yun, sumabog ka na, sinabi mo na, buwisit tong trabahong to, hindi ko to gusto. Alam mo yun, huwag mo hintayin na sumabog. So, you have to assert your boundaries. Don't play small. Yan nga, I think ko may mangyayari yan eh. Parang you will stop playing small. Pero being the Cancer that you are, yun na nga, paulit-ulit ko sinasabi. Maging tapat ka sa sarili mo and mag-ingat ka na kikimkimin mo tapos sasabog na lang. It's okay to bring out that hug, pero huwag mo antayin na sumabog. It's okay to assert boundaries now. So, kung nararamdaman mo na nabubwisit ka, express it, assert boundaries, kaysa naman yung sasabog na lang bigla, tas grabe na yung sakit na naipakawala. Grabe na yung naipakawalang mga salita. So, strike that balance between assertion and EQ o kaya controlling your emotions. Okay? So, iyon ko na yun doon, Cancer. Salamat sa pagbisita. Salamat sa pagbabalik din. Kung first timers, salamat. And sana makita ko ulit next time. Ako po si A. Like, share, subscribe lamang po. And see you soon. Bye-bye!